Anong eksena niya? Anong ano raw? Hindi. Tinabla daw kasi dito si Jesus Falsis ng mga kapwa niya Leyelos. Okay, sige. Ayan. Hindi, anong point niya? Hindi ko nga alam eh. Pero ang the truth in Falsis, debunking the DDS narrative. So, okay. And hindi ko rin pa alam actually. Hindi ko pa napapanood din. Anong point niya? Okay, go. Because it's a normal sign. Don't get this wrong. Yeah, sure. Mahilig tayo sa Pilipinas kasi gumawa ng kung ano-anong symbol. Correct. So, hindi nataon lang kaya na yung ganong symbol, yun ang nakita nila na hindi masyadong ginagamit. Like, may thumbs up, may V, may laban. And if it's the brand of Duterte, which is tapang, parang talagang Tapang at malasakit. pwede makipagsuntukan. Diba? Kaya fist sign. Pero sa akin, here, it's like you're charging, diba? You're ramming, which is justice. Justice is finally catching up. So how confident are you on the situation in The Hague as well as impeachment? Well, I don't want to say na I'm confident, no. But if you look at the trends, most likely the charges will be confirmed, and most likely In The Hague. jurisdictional challenge will be dismissed. April 22, the ICC already announced they will announce the decision for the jurisdiction, not yet the confirmation of charges. Kasi ang confirmation of charges, it ended February 27, and the pre-trial chamber has 60 days from Feb 27 until April 27. That's why nag-announce si ICC na maglalabas siya ng decision on jurisdiction because it's useless to confirm the charges if i-dismiss based on jurisdiction. So we will know on April 22 if may jurisdiction, which most likely there is, because already the lower chamber already ruled. And then we will know if the charges are confirmed. Most likely, I think both will happen. That is on the legal side. But on the political side, Ano? Ibalik mo sa umpisa yung point niya. Una-una. Ano yung eksena niya doon sa ganung sign? Sa umpisang Nire-reclaim daw niya yung gantong sign. So parang meron siyang sinabi, may sinabi siya about Nazi or something. yung pag-reclaim nga ng mga symbolisms, ganyan. Hindi, may sinabi siya about Nazi. Teka, eto. Hindi before yan. Umpisa girl ng video. Nga, ito. Ayan. lang to in and out. May 2026. Wow. So Political Talks here at BNC, Attorney Jess Falsis. Welcome, Attorney Falsis. Nice to meet you. First time. Good morning. First time ko with both. And soon to be secretary. Again. Again? Diba, Kong? Diba? Ewan ko. Soon to be. Again. Ako, parang humble girl lang to in and out. May 2026. Wow. Sandali, ano itong chismis? Balikan natin muna. Attorney Falsis, paborito mo raw ang fist or Duterte sign? Ang fist. Oo. Duterte sign. Oh yes. Paborito ko na yan ngayon. Bakit? Kasi justice is coming eh. We have to reclaim symbols. You're referring to the justice in The Hague or the impeachment? And here, everywhere. Okay. I'm using this word academically, diba? The word fagot for gays used to be a bad word. Right. But when the LGBT community uses it, they reclaim it. Ganon din sa mga blacks, African Americans, no? So there are negative words or symbols. Of course, Okay. I'm bored. Next point. the Next DDS, point. they will disagree. But for many people around the world, Balik ko for na objective sa people around the world, yung is, ito. because already the lower chamber already And ruled. And then we will know if the charges Yung emirate niya, so ang claim niya, justice is coming down, magda-decide na raw yung ICC in favor of them, ganyan-ganyan. So yun. are confirmed. Most likely, I think both will happen. That is on the legal side. But on the political side, regardless of the decision, mapakawalan si Pangulong Duterte, makonvict, mag-proceed yung trial, makonvict si Pangulong Duterte, it will impact on Philippine politics. Definitely. Will not that make VP Sara stronger come presidential elections? And yun lang ang nakita ko. So, what's your take? Will it help or will it damage Asan yung the Vice binara? President? No, first of all, hindi nga si VP Sara ang concern ko eh. Ang concern ko is we have a very long-term damage to our culture and history. Kasi it will be like our Nazi or Hitler problem, which is but Germany has responded to it very well. But there is denialism, there is historical revisionism. So for me, the impact of the ICC trial is that it's important in terms of ensuring the correct history is recorded. Because if, let's just say, and I'm not wishing this to happen, President Duterte dies, the trial will end. And when the trial ends, it's like Marcos again. Ayaw nila kay BBM. Ayaw din namin kay Ferdinand Marcos Sr. And kay BBM. Ano ba nangyari kay Ferdinand Marcos Sr.? He was never tried. That's why, ba't nanalo si BBM? Noong 2022, ang naging narrative, hindi naman na convict, hindi naman nakulong. Anong kaso? Ganon. Ginaganon yung mga allegations, which are not allegations, Wait. no, they're historical. Against Paano, how will it actually set? Parang inaano niya na, Falsis, ikaw lang yung nakatira sa Pilipinas. Kayo lang yung nakatira sa Pilipinas at hindi nila alam ang nangyari nung panahon ni PRRD. It's like, At saka yung yung magsusulat ng history raw, recorded ng history. ICC ang magsusulat ng history ng Pilipinas. So ICC ang magsusulat ng history ng Pilipinas. So parang hindi na nila ma-deny kasi pag na-convict ganyan, bakla hindi yun ang point. That's never the point. Bakit hindi mo de-deny?
Hindi, sino ba sabi, parang hindi na madidinay? Parang hindi madidinay. Ano yun? Because nag-decide yung mga puti? Oo, exactly. Nag-decide yung mga Nag-decide yung mga banyaga? puti para sa'yo, hindi na madedenay. Tama ka, Falsis. Sino sila? Parang, ang ano no? That's why hindi sila mananalo. Because they think na, una-una, naglabas na ng survey against ang karamihan ng mga Pilipino na against na ang mga karamihan ng mga Pilipino sa pagtapon kay PRRD sa The Hague. Hmm. So, kayo na lang yung nagchichikahan, girl. Parang well, with regards to strategy, with regards to strategy, you know, I think Jesus Falsis is the last person that I would have to talk about it dahil nga sinabihan na siya noon sa Supreme Court na huwag mong isampay ang kasong yan dahil nagmaganda si Becky. Ayan, nasa record ngayon siya ng Supreme Court. At ang sinabi ng Supreme Court, you're jeopardizing your client's cause. Ikaw pa talaga ang makikipaglaban para sa mga Pilipino. Sabi ng Supreme Court sa'yo, you're jeopardizing your client's cause. Diba? Hindi nga eh. Alam mo yung, well, una-una, I'm not really interested with what he is saying. So, asan yung binara siya? Ayoko ng girl, ang hirap. Girl, ang hirap panoorin yung si Falsis, girl. Parang, nakakabawas ng brain cells. Okay. Sa part ba to? Kaya binibilisan ko para makita natin agad. Teka lang. So, for me, beyond VP Sara first, kasi it's not politically, this is about human rights. Fundamental human rights. It's not political, it's about human rights. Due process, but he deprived that. So you're saying somehow, 30,000 people. based on what you're saying right now, you're very confident that The Hague will render a ruling convicting the former president? Not yet, not necessarily. But for me, if I hear the evidence, if I look at the evidence, so far na lumabas, no, yung mga affidavits ni Las Cañas Matobato, which the ICC has not released, ako ang ano ko dyan yung nasa Vera Files, nandun sa mga NGOs here who have sifted through the testimonies of the EJK. Assuming the ICC would render a decision acquitting, then that strengthens the whole Duterte legend. That's good. I mean, Teka nga, sino ba nakapanood nito? Alam niyo ba kung anong part? Sino kayo nag-request nito? Alam niyo ba kung anong part yun? Kasi ang dami na talaga rin nagsasabi, to be fair, ang dami nagsasabi sa akin dito, napahiya daw talaga si Falsis dito ng bonggam-bongga. Pero sabi, panoorin mo yung interview. Anong part? Ayan, teka lang, intayin natin yung mga polluted at debunked na yung mga yun. Some part nga to, teka lang ha. if ma-acquit siya, then that's good. Ako, I follow the evidence. We've got a huge oil crisis right now. What's your take? Maruti Kia is a propagandist. Oh, she's absolutely wrong on that. Ang daming points eh. First of all, is the Constitution suspended just because there's an oil crisis? No. Accountability Article 11, wala naman doon nagsasabi. Sec, di ba na, isang tabi mo yan. Pag may crisis, kahit nga may gera, wala naman sinasabi suspended yun eh. Pag may gera, martial law, okay nandun. Sabi ng Constitution yun, walang suspension. And by the way, ang mali dyan ni Maruti Kia, nauna pa itong impeachment than the oil crisis. Si oil crisis ang sumabay, hindi si impeachment ang sumabay sa oil crisis. Kung last year pa lang hindi nila question sa Supreme Court yan, edi tapos na sa aming trial. Either acquitted na si VP or convicted or dismissed yung kaso by the Senate. So, ang maling timing is the Duterte, the DDS, si VP Sara kasi pinatagal niya ng sobrang tagal. Who would have predicted na may oil crisis ngayon? Nobody. I mean, well, some people did. Kasi you can see the trends and what Trump is saying. But di ba, dapat tinapos na yung last year eh. Ang maling timing, yung pag-delay. Not the impeachment. You know, mahirap tawaran tong crisis na to because it impacts on everyone. Kasi ho, kung pro Marcos ka, pro Duterte ka, o nag-aantay ka lang kung kanino kakampi o kalaban. Fence-sitter. This is the time where the Teka lang ha, hindi ko kaya tapusin ng buo to. Ano nga yung timestamp? Timestamp. Kay Dare to Ask, naka-highlight reel na. Ayan, okay, kay Dare to Ask. Punta tayo kay Dare to Ask. Ayan, mema lang yan si Falsis, around 20-minute mark. 20 minutes dito? Professor Maluti Kia,
very, very expressly stated, let's set aside first the impeachment because we've got a huge oil crisis right now. What's your take? on that? Maruti is a propagandist. Oh, I follow the evidence. I will hear the evidence. Nagapunta na lang tayo kay Dare to Ask para tapos ang problema natin. Dare to Ask. Wala naman. Or shinare niya sa shinare niya sa wall niya. Ay, ito. Unquote mini trial. Huwag natin gamitin. Exactly, that's what sila. Kasi sinabi ni Jinky Luis na Galing kay Ronald Llamas yan. Hindi. Kay Jinky Luis. Galing kay Luis to. Look, let's call a spade a spade. Para malinaw lang usapan dito. Mahirap kasi yung tinatumbling natin yung information. Anyway, for whatever the term is, I'm whatever just the saying term it is, as a fact. yes. Ako din, sir, isa ako sa mga gumamit ng mini trial. Way before Kong Jervin. With all due respect, but sir. you're not a member of set aside Congress. that. Let's set aside that. Di ba? But what one thing that's going to happen in the hearing in the House is evidences will be presented there. Yes. Under the impression that if assuming it doesn't go up to the Senate, nandun na yung ebidensya. Makikita na ng mga taong bayan. At mako-convince na rin ang public doon sa mga evidence against Sara. Do you agree with that strategy? If I agree with that or not, it doesn't matter because that is the consequence of the Supreme Court decision. Will it have an effect on the public? Oh, definitely. Everything has an effect. VP Binay, numbers very high. Nagkaroon ng Senate hearing, investigation, or... But I'll tell you what the difference with Bumaba. the VP Binay that happened during our time. The VP Binay was like a teleserye. It's like a Quadcom hearing. Araw-araw yan . Dito, naka-recess, 3 lang ang hearing date na sinet nila. Apat sa House. Apat. Sa Also, House. 15, 22, 29, and May 6 yata. But that's going to be... Hindi yan tulad ng teleserye na style ng Quadcom or ng VP Binay hearing. In fact, my question is, do you think... yes, so it might not affect, pero sa akin, the truth needs to come out. But the thing about whether you agree with that is a perception of Yeah. guilt, which will sway the senators and the public. Because once the public's on the side of conviction, the senators will be more bold to do that. in fact, ang question ko, does the House have the numbers to elevate this to... Oh, definitely, sir. Kasi 1/3 is just a Oo. very low Little number. Ano. Oo. Anong Nagbilang plano na nila? yan? 106 ang ahab, ang 105 or 105 ang 106. threshold, pero they're looking at 150 raw ang narinig ko . 150 to 200. Last year is 200 plus. Some people are saying kasi na the reason is delayed kasi wala pang numero. Pangalawa, gibain na si VP Sara sa House para by the time umakyat sa Senado is precisely what we're saying. It's here. not delayed because walang numero. It's delayed because they have to be very careful in how they handle the proceedings so that the Supreme Court doesn't have a reason to nullify or step in. Yun ang ginagawa ni Kong Jervin. So yung mini trial, with all due respect, sir, no, she has never said that in a hearing. She only says that in interviews. ito So na. for the Duterte camp to use it na i-question because mini trial, bawal yan, only Senate can try. She has never said that in But someone said it. hearing. And it's the administration. No. Let just call a spade. Someone said it on the side of the administration. But not inside the halls of Congress. Pero in other words, no, it doesn't matter where she said it. She's the chairman of the committee. I would beg to disagree, wait. sir. Kasi it has to happen within the House of Congress. Alam mo, I like you as a person, but I beg to disagree. I beg to disagree in twisting that this person said it regardless of in the age of media, you're the chairperson. You should be more responsible. I will go with Nani on this You point. should be more because- responsible. Sige. But even if we use the word mini trial, so what? Hindi nga full-blown . It's a mini trial. It's for the purpose of educating the public. Na there's a difference between the trial na nakikita mo sa teleserye, kay Coco Martin at sa mga courtroom scenes, kay Coc Lavan. The other thing pala, let's assume Ayan. Hindi naman masyadong na-roast. Hindi, ang ano ko lang talaga is, I don't want to hear the voice of Falsis because parang nakikipag-usap Nakikipag-usap sa tanga. parang nakikipag-usap sa alam mo yung mga feeling na bakla sa barangay. Oo. Alam niyo yun, yung ganung boses ng feeling na bakla sa barangay. Na parang,
ang feeling naman ng bakla to sa barangay. Actually, for a lawyer, hindi siya sharp. Marami lang siyang nasasabi, pero hindi siya sharp. Well, Yeah. napagalitan na nga yan ng ano. Yung iba kasi sasabihin kasi sa akin na ano, no, sabi, at least pasado yan. Alam nyo, sa totoo lang, if this is the difference between someone who passed the bar and someone who fails the bar, mga boys and girls, di na ako interesadong pumasa ng bar kung si Falsis yung standard. Diyos ko. Di ba sas nung ano mo to, kinontent mo to before, yun nanlili mo siya sa GCash para sa mga legal fees daw niya. Tapos in exchange of legal advice. Nag-post siya niyan, nung kinasuhan siya ni Antonio Contreras, nag-post siya niyan. Sabi niya, sige, ano, Kinasuhan siya ni Antonio Contreras? Noong 2022, kasi nga 'di ba anti-Marcos pa siya noon. So hindi na-dismiss na ata yung kaso ni. Yeah, oo, na-dismiss na. But at that time, nag-post siya ng GCash niya at sabi niya, basta meron siyang ano, hindi ko kinahihiya na sabihin na 100K lang ang savings ko. Sabi niya ganon. Meron siya mga ganong etyo. So kaya raw siya nang hihingi ng abuloy for the cases kasi raw 35,000 ang bail, kinemerut, ganyan. Parang, bakla ba't aabot sa bail? Dapat PI pa lang, siputin mo lahat, tapos make sure ma-dismiss. Diba? Ba't ka aabot dun sa... Ba't pa aabutin dun sa formal charges? Lalo na kung alam mo na wala namang basis. Umatan ka ng preliminary investigation para hindi mahinog sa kaso yung para di ka mangailangan ng pang-bail, kung lalo na wala ka namang pere. Ganyan. Pagkatapos, ang tawag dito, sabi niya, noong 2022, sabi niya, abuluyan niyo ako, mag-donate kayo sa akin. Pag nag-donate kayo sa akin, meron kayong libreng legal advice. A lawyer is not supposed to engage in something like that. Bex, kaya nga ang tawag sa bayad sa inyo, professional fee. Kaya nga pag nag-render ka ng service at hindi mo pinagbayad, ang tawag pro bono. Kasi you have to maintain certain level of respect doon sa profession. Kasi agent kayo sa pag-dispense ng justice eh. And what you are doing, nanlilimos ka para i-practice mo yung profession mo. I don't think that is something that is acceptable pagdating sa code of ethics ng mga lawyers. Kung manghingi ka ng pera. Pero kung manghingi ka ng pera para, hindi, pag binigyan niyo ako ng pera, libre kayo sa legal advice. So hindi siya libre. Hindi siya libre. Pero kasi parang ang nangyayari, inaano mo yung, chinichipen mo yung profession eh. Sas, Hindi. chinichipen mo yung profession. Una-una, you're a lawyer. Wala ka bang kliyente? Wala. Wala siyang kliyente. Kahit notary public. Bakla malaki kinikita ng notary public, ha? Oo, basta mag-ano ka, baka wala siyang kasi mahal yun, mahal bumili ng parang authority, mag-process ng authority para makapag-notaryo ka. Wala nga pera si bakla during that time. Pero girl, I think nagastos niya ng mga parang around 60,000 for that. Ang tagal niya ng lawyer. Well, passing the bar doesn't mean you have acumen to... So, wala sa kanyang kumuha. So, una-una wala siyang sariling parang falsis and emerald. Ganyan. Wala siyang parang yung Carpio Duterte Law Firm. May ganyan. So, wala siyang ganyan. Walang ganyan si bakla. I don't think kung kunwari ikaw, isa kang tao na nangangailangan ng legal advice, I don't think you're going to, ako kahit libre, hindi ko lalapit kay Falsis.
I-chat GPT ko na lang, girl. Sorry, ano ba yung question mo? Sabi ko, wala bang ganyan si Jesus Falsis na law firm? Wala siyang sariling law firm. Meron siya. Sarili niya. Pero nung kinasuhan siya ni Contreras, nag-hire siya ng law firm. Hindi. Ibig sabihin, wala siyang law firm kasi baka 100,000. May law firm ka, tapos ang pera mo 100,000 lang. Wala siyang client. Yun na nga, girl. Ang mahal ang abogado, na acceptance fee ng abogado. Oo. Kasi nung kay Jover ako, Diyos ko Lord, parang malaki yung And that acceptance. did not even that did not even go to full-blown trial, di ba? No, not even a Mediation. full-blown trial. Hanggang So, mediation lang kayo nun di ba? ano pa Nagkasundo. yun, discounted na yun kasi friend ko hindi naman niya Oo. pwedeng. So, Mm. so parang, tapos babayaran mo pa yun ng per appearance. Tapos ikaw rin magbabayad ng, basta may mga babayaran ka eksena sa buhay. So, iniisip ko ngayon na parang, ang tagal niya ng lawyer, girl. Tagal na siya. Girl, parang nung panahon pa ni Pinoy, lawyer na siya eh. Bakit? Oo. Hindi ba panahon ni Pinoy, lawyer na siya. So bakla, Oo. administration ka na, 18 years ka ng lawyer, wala siyang hindi siya nag-practice. Ba't di siya nag-practice? Nag-practice siya. Teka. Ano practice? Nag-practice siya. Teka. Meron akong meron akong tsene dyan eh. Dahil, wait lang. Ito. Ang sabi niya, nagpo-pro bono lang daw siya kasi. Teka, send ko sa'yo. Wait. Well, baka kaya ka nagpo-bono kasi nga, wala namang gusto magbayad sa'yo. Hindi ba? Ito. Kaya nga naging vlogger na lang siya eh. Oo. Kasi wala siyang Ito. kliyente. Kasi, hindi ba? Wala kang kliyente. So, lahat siya. So, ano yung lahat pro bono? Ibig sabihin, girl, walang tunay na, the noble pro bono career of false. Sino kanino nanggaling yan? Hindi. Sarcasm yan. Hindi, Kasi I was a pro bono lawyer of Spark in the successful case of Spark versus Quezon City. Okay. Hindi ako corporate layer. Wala din ako sa law firm. Ang solo practice ko, hindi yung normal or common solo practice na may sariling legal officer clinic. Ibig sabihin, girl, walang gusto kumuha. Wala nga gusto kumuha sa kanya. Wala siyang legit na practice. Ano lang siya, chika-chika ganyan. Ngayon may need, I have to travel from, ito yung nagbigay pa ako sa kanya ng, Ayaw, ginikas mo siya. Binikas ko pa siya, girl. Tapos, pinost pa niya. Pinost pa niya. So, parang, girl, una-una, private yun. You're already, you are actually, what's this? Violating Data Privacy Act. Or napakataki, kaya ayoko na dyan eh. Napakataki, kung binigyan ka ng pera, i-announce mo. Binigyan ako. Tapos, feeling niya kasi nasa peak na siya ng career niya ngayon si Falsis. Feeling niya nasa peak na siya ng career. Well, kung nasa peak ka ng career mo, good luck. Pero always remember, no? Panapanahon lang ang buhay. Nasa peak ka ng career mo ngayon. And hindi naman malawak yung audience mo eh. Oo. Kung sino naman yung audience mo, noong 2016, sila pa rin yung audience mo. So parang, tapos nasa mainstream media ka pa. Can you imagine, napapanood ka pa ng tao sa TV. Hindi man lang sila, girl,
Hindi man lang sila, girl, na ganito. Okay to mahanap na to sa Facebook. ang nakakaloka. ko. Di ba, aminin nyo, gano'n kayong mga tao. Pag may napapanood kayo sa TV, tapos bet nyo, hinahanap nyo sa Facebook, hinahanap nyo sa social media, tapos ifo-follow mo. Ito mga to, girl, yung mga pagmumukha ninyo, naka-plaster na sa lahat. Kung saan-saan na yung mga pagmumukha ninyo, yung following nyo, ganun pa rin. So, ibig sabihin, wala kayong charisma, wala kayong moisture, in short. Hindi ba? Parang, hindi man lang na-boost ng mainstream media yung inyong image sa taong bayan in such a way that people who watch on TV would be interested to follow you on your socials. Isa lang ibig sabihin yan. Wala kang sustansya. Hindi sila nalilibugan sa inyo. Yun ang kailangan malibugan sa inyong taong bayan para tangkiligin kayo ng taong bayan at susundan nila kayo kahit saan ka man nandiyan sa social media. Alam mo yon, they would really stalk you. They would put you in, they would be interested to know what you're talking about beyond TV or whatever. So, paano i-follow yung si Francis? Ang bobo. Well, it's not really about bobo. Matagal naman siya kasi nakapasa siya ng bar. The problem Hindi yun talaga sukatan ng intelligence. Sukatan lang yun ng practice, pero hindi yun sukatan ng intelligence. Pero the problem kasi doon, dito, kay Jess, kasi nakilala ko to in person no? Humingi sila ng, I really don't like people who have a very, yung kapatid niya mabait, si Nico. Nico, oo. Yung nagtrabaho kay Chris. Kay Chris. And Nico has always been thankful na how I helped them during the time na, di ba, sinusugod sila ni lahat ni Chris Aquino. Tapos ayun, I really find it so tacky. Alam yung ginawa ni Francis, yung pinost niya yung Gcash ko sa kanya. Oo. Nag-comment pa yung kapatid niya dun sa ano ko na post niya. Parang nag-thank you sa akin. So parang kaya nakita ko talaga na magkaiba sila. Oo, magkaiba talaga sila. Yung isa, I remember nung 'di ba parang grabe yung away ni Nico Falsis at saka ni Chris Aquino noon. And then marami yung mga tao, of course, syempre parang medyo parang because Chris is yellow, ganyan na parang yung mga Duterte aligned na mga content creators. Galit na galit pa siya noon kasi hindi sila sinoportahan ng mga yellows. Yung kaya mga Duterte aligned, ang nagpakiusap pa noon si Franco Mabanta. So parang ako sabi ko, okay, fine, Franco. What's up? Tapos, alam mo yun, na parang napaka-user-friendly naman to. Nung pagkatapos ng lahat ng yun, napaano lang talaga ako, napaka-user-friendly naman ito. Kaya nga ako talaga, pag ganyan, dead man na parang, kaya nga hindi ko nga sinasagot si Francis kung may mga patama yan, may pinapadala sa akin. Sabi ko, dead man kasi, I don't want to deal with people na wala nang ginawang masama sa kanila. Alam mo yun? So, desperate siya desperate talaga desperate for attention. Oo. Desperate for attention. Desperate for attention. Kasi nga, girl, if you studied law, and you still do not have any client, and no one trusts you with their legal problems, talagang eksena ka na lang. Crisis. Talagang magkakaroon ka talaga ng crisis, girl. Oo. Kasi imagine, 8 years kang nag-aral ng law, nag-bar, tapos nag-aral ka ng bar, and then gumraduate ka ng bar, tapos you cannot even profit from your profession. Tapos ang history mo,
is nalagay ka sa Supreme Court, pinag-aaralan ka ng lahat ng mga estudyante. Oo, bilang example ng isang abogadong hindi prepared. Bilang isang abogadong kine-question ng Korte Suprema ang iyong competence and diligence. Hindi, ako talaga, I don't really, yung kay Jesus. Kasi si Jesus, actually, nakakaloka nga nagsama-sama sila, no? Si Jesus Falsis, si Kristan, si yung Models of Manila, saka si Richard Hidaran. Sabi ko, oh my God, they all belong together. Alam mo yun, parang, they all belong together. Kasi una-una, Ano, yung parang iisa yung mold, iisa yung molde. oo, unang-una, para pala kayo ng ugali. Ikalawa, Diyos ko Lord, these are all the people that, ganyan yung ulma, na parang, itong si Jesus and people within their community, within that group, they don't like them. Parang si Richard, they don't like him. Oo. Lahat within sa kanila na, sa loob-loob na mismo, ayaw sa kanila. Ayaw sa kanila. Oo. Ayaw sa kanila. Ito naalala ko pa, nasa dahig pa ako noon eh. Diyos ko, may isang lawyer na, who's this? The lawyer? Hindi ko lang sabihin pa yung pangalan, no? But he's a kind of well-known lawyer. And then when Pero he yellow siya. I Anti-deterrent. don't really know if he's yellow. Maybe he's yellow, maybe not. Ganyan. When nagsusulat sa Inquirer, girl, he met me in The Hague. He really actually messaged me on Facebook. I says, can I meet you? Diyos ko, nakipag-chismisan lang sa akin. Ang chismis niya sa akin, si Jesus Falsis, sobrang awayin natin. Ang Jesus Falsis na yun, ganyan. So, sabi ko, oh my God. Sabi ko, what kind of lonely people are these people? Na parang, my God, these are lawyers, ha? Iniisip ko, ka napakpeti ng, pero, yun yung parang si Hilbay and Jesus Falsis are not good with I think so. Kasi si Hilbay in fairness kay Hilbay, super yellow yun. Naging Solicitor General yon. Pero at least kahit paano, yun, diligent sa profession niya. Yeah. And hindi siya actually, kasi nalala ko yan, si Hilbay during the time, kasi si Hilbay as OSG, kailangan niya sumagot dun sa Supreme Court case na Falsis. And ang position ng government noon is to oppose the petition. Ang ginawa ngayon ni Jesus Falsis, inaway-away niya si Hilbay. So parang, oh well, girl, talaga naman ka-oppose yung unang-una, wala ka naman standing. Sinabihan ka na, wala kang ang boyfriend. So parang wala kang ang boyfriend, bakit talaga, ang argument niya, in the future daw, kung mape-prevent daw siya in the future kung sa'yo mag-asawa. So parang, iniisip ng mga tao, hindi ka nga makahanap ng boyfriend asawa. Walang imminent threat na mababiolate yung right mo. Baka mamatay ka single Dex. Di ba? Baka mamamatay at malaki ang chance na mamatay ka single. Yun yung sinabi. Yun yung sinabi nila. Yun yung parang eksena. So parang nobody likes them within their circle na. Kaya oh well, ayan. Kaya hindi tumataas ang following, di ba? Oo. Tsaka duwag. Yun yung problem. Ang kapal ng mukha, pero duwag. Ganon. Pagkatapos kina-cloud chase niya ngayon ng bonggang-bongga si Combing, si Rowena Guanzon. Ganon. Ako, personally, dapat hindi na pinansin ni Combing yan si Jesus Falsis Kasi parang dun siya nagtatrive Di ba parang, kasi feeling ko inis na inis talaga si Combing dyan kay Jesus Falsis. Kasi parang siya yung super annoying na langaw. Yung parang siya yung langaw sa tae, yung ayaw umalis, ganon. Ganon siya. So tingin ko na inis talaga tun si Combing sa kanya. Tapos nakuha niya talaga yung inis ni Attorney Guanzon. Tapos parang binabarda siya ni Attorney Guanzon. Tapos hindi niya tinatantanan na parang, barda, sige, babardahin din kita ng bonggang-bongga, ganyan-ganyan. Until parang sinabihan siya tapos sinahamon niya ng debate si Attorney Guanzon. Kasi sa totoo lang, kung
I think Attorney Guanzon is looking at it at a professional level na bakla, didebatihin mo ko, tang ina putyo-putyo kang abogado. Si Attorney Guanzon, naging commissioner na ng COA yan. Naging commissioner na ng COMELEC yan. And in both commissionship, in both job that she qualified for would require at least 10 years of law practice. Ganon. At marami pang iba. So ibig sabihin, kailangan ka ng isa ka ng experience na abogado bago ka makarating. Siguro feeling ko doon nanggagaling yung inis ni Attorney Guanzon na parang hindi niya talaga papansinin yan kasi talaga sila magka-level. Ngayon, itong si Falsis, I think tinake niya yan as an opportunity na dadaanin niya sa pangungulit ng bonggang-bongga. Aasarin niya ng bonggang-bongga. For me, dapat hindi na sinabi ni Combing na didebatihin lang kita pagkatatakbo kang senador, ganyan-ganyan. So ngayon, ito namang si Tanga, feeling niya, sige, tatakbo na akong senador para debatihin lang ako ni Rowena Guanzon, ganyan-ganyan. Yung mga ganong etchos. That's what he likes. Yun yung gusto ni Falsis. Kasi nga, gusto nga niya magpapansin talaga. Ganon. Miss Joey, sobra ka naman makakumpara kay Falsis sa langaw. Kawawa naman yung langaw. True. So yun, kaya siya nagganon, yung tatakbo na raw siyang senador. Yan yung gusto niya eh.